Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at luminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman, nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kaniyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga Hentil, tulad din ng mga Hudyo, ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayong araw ay ang kapistahan ng Epipanya o kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. Ito yung kilala ng marami na Feast of the Three Kings. Pero mas angkop na tawagin ito sa kanyang tunay na pangalan, Epipanya o pagpapakita. Sinagot ng kapistahang ito ang tanong, kanino ba isinilang si Jesus at paano siya matatanggap? Ang sanggol ay isinilang para sa lahat ng lahi na galing sa iba't ibang lugar. Ang lahat na ito ay kinakatawan ng mga pantas. Hindi sila mga Hudyo, galing sila sa silangan. Iba't iba ang lahi nila. Nakatagpo nila ang sanggol dahil sa hinanap nila na ginagamit ang kanilang kaalaman. Mga mag-aaral sila ng bituin, mga astrologers. At dahil sa liwanag ng bituin, natagpuan nila ang sanggol. Noong matagpuan nila ito, kinilala nila siya at sinamba. Ginawa nila ito sa pamamagitan ng kanilang mga regalo. Ginto kasi siya ay hari. Kamanyang o insenso kasi siya ay Diyos. Mira kasi siya ay magdurusa. Hindi natagpuan ang sanggol ng mga nasa Jerusalem, kahit na mayroon silang banal na kasulatan. Alam nila kung saan matatagpuan sa banal na kasulatan, sa Bethlehem ng Huda, pero hindi man sila umalis upang puntahan siya. Ang ating unang pagbasa ay galing sa aklat ni Propeta Isaías na sa bahagi na isinulat noong ang mga Israelita sa iba't ibang bansa ay makakabalik na sa Jerusalem. Nililiwanagan na sila ng kaningningan ng Panginoon. Gayon din nililiwanagan na sa tuwa ang Jerusalem kasi babalik na sa kanya ang kanyang mga anak. Madarama na ng Jerusalem ang kagalakan nang nakikita nila ang mga anak na dumadating dala-dala ang kayamanan na galing sa mga bansa. Dadating sila mula sa dagat at mula sa disyerto, nakasakay sa mga kamelyo mula sa silangan, mula sa malalayong lugar tulad ng Madla at ng Seba. May dala silang mga ginto at mga kamanyang.
Magandang balita ito na gagawin ng Panginoon sa kanyang bayan. Ang mga pantas ang kumakatawan sa mga tao na galing sa malalayong lugar na darating na hahanapin ang Panginoon. Ang Christmas lights at Christmas lanterns o mga parol ay galing sa mga pagbasang ito. At ganon din ang nagpagbibigay ng regalo. Noong unang panahon, ang bigayan ng regalo ay ginagawa sa January 6 at hindi sa December 25. Ang malaking pagkakaiba sa bigayan noon at ngayon ay ngayon lahat ay binibigyan ng regalo maliban sa my birthday, maliban kay Jesus. Hindi pa huli kung tanungin natin ang ating sarili, ano bang regalo ko sa Panginoon ngayong Pasko? Ang ating regalo ay nagpapakita ng ating pagkilala sa Kanya. Dumating ka, Panginoon, para sa lahat ng mga bansa. Buksan mo rin ang aming concern para sa ibang tao, para sa lahat ng tao, lalo na yung hindi pa nakakakilala sa iyo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.